Okay, tara, uwian na. Meron akong ikukwento. Yes. Ito ay kwento ng isang kakilala ko. Yeah, hindi ko ma-mention ang kanyang pangalan. Basta, mahirap talaga na iasa yung, ang tawag mo? Yung sarili mo sa ibang tao. Or mahirap na iasa yung, ang tawag dito, ang pag-ibig sa isang tao. Dahil talagang hindi siya panghabang buhay. Meron din namang panghabang buhay, pero mostly talagang naglalahong eh. Yun. Ito nga, naiinggit ako sa kanila noon dahil sila yung matuturing mo na perfect relationship. Nung unang dating ko dito, yun nga, nung nakilala ko siya, medyo naiinggit ako sa kanilang dalawa kasi nga, itong si lalaki, American din ang asawa niya, puti. Talagang in love siya kay babae. Yun nga. Talagang bago siya dumating dito sa Amerika, talaga namang ipinakita na yung pagmamahal niya doon sa babae. Talagang sabi ko sa inyo, in love talaga, kaya nakakainggit talaga. Alam mo yung nandun siya sa Pilipinas, yung babae, tapos si lalaki nandito sa Amerika. Inihanda na lahat ng mga, yung bahay, sa pagdating ni babae, may mga pictures, ganyan, na naka-display sa buong bahay, pictures nila, picture nilang dalawa, picture ni babae. Tapos, yun nga, as in si lalaki, in love talaga kay babae, kaya hindi ako makapaniwala na mauuwi sa, yung pagmamahala nila sa magulong sitwasyon ng buhay. So, kagabi nalaman ko na hindi na pala sila okay. 7 taon na rin silang hindi okay. Magulo yung buhay niya ngayon. Siya lang pala ngayon ang nagtatrabaho. May isa silang anak. Yung anak niya is 14 years old na. Mabuti na lang. Tapos, yung lalaki ay dati siyang Air Force. Tapos, umalis na sa Air Force. Hindi ko alam kung natapos niya yung service niya or ganun, pwede akong dumaan dito. Or hindi niya tinapos. Basta ang alam ko, wala na siya sa Air Force. As lumabas na nga, nagtrabaho na sa iba. Iba na ang naging trabaho. Tapos yun, napabarkada, nagkaroon ng mga kaibigan na masama ang impluwensya, masama ang dulot sa kanya, ang dating sa kanya. Kaya ayun, medyo nalulong siya. Hindi lang medyo, talagang nalulong na siya sa una ay marijuana. Tapos hanggang sa mga drugs, yun. Or basta iba pang tawag na nakaka-addict na pinagbabawal na gamot. Dito ako nadaan dahil ang daming tao dito, ayokong manudit sa mga taong ito. Iwasan ko sila. Hihintay pa ako ng 10 taon bago ako makatawid. Anyways, yun nga, nalulong sa pinagbabawal na gamot at ito na nga, yung mga naging kaibigan niya is mga talagang masama ang impluwensya sa kanya at siya ay napariwara na ang buhay. So, ayan, ngayon, hindi na siya nagtatrabaho. Si babae na lamang ang nagtatrabaho. Siya na lang ang bumubuhay sa kanila. Yun. Kaya pala sabi ko, ba dalawa-dalawang trabaho mo? Yun. Sabi niya, kailangan para pambayad ng bills. Sabi niya ganun. So, pambayad ng bills, bakit? Yung ba asawa mo? Kasi nga, nabanggit na niya. Ngayon lang niya nabanggit na matagal na, sabi niya, matagal nang walang trabaho. Sabi niya ganun. Ako na lang nagtatrabaho. Kaya nga ako nagdadalawa-dalawang trabaho. Sabi niya ganun para masuportahan ko yung mga pangangailangan namin. Sabi niya ganun. Sabi niya, ano nangyari sa asawa mo? Shit. Sabi niya, ayun, wala na. Hindi ko na maasahan. Hindi na rin ako makilala. Sabi niya ganun. Kasi nga, na-addict na nga siya sa drugs. Kumbaga parang itsura na niya ngayon is parang wala na sa sarili. Wala na sa sariling katinuan. Hindi na siya nakikilala. Nakikilala pa naman yung anak niya, pero siya, hindi na siya kilala. Pero nagsasama pa rin sila sa isang bahay. Sabi ko, bakit nagsasama pa rin kayo sa isang bahay? Bakit hindi mo na lang iwanan? Sabi ko sa kanyang ganun, kung ganyan naman pala yung trato sa'yo at ganyan naman pala yung buhay ninyo, ba't di mo pa iwanan? Sabi ko sa kanyang ganun. Sabi niya, hindi ko magawang iwanan kasi nga, gawa ng anak namin. Sabi niya ganun. Sabi ko, yung anak niyo, malaki na yung anak mo, pwede mo nang iwanan yan. Tayo kasing mga Pilipina, mapagtiis, diba? Lalo na kapag mahal natin yung asawa natin, magtitiis tayo dahil yun ang paniniwala natin na
kailangan ay magsama sa hirap at ginhawa, kumbaga. So, kaya ganun ang nangyayari, nagtitiis siya. Pero sabi niya, hihintayin ko din na makaalis ako dito, mga ano na lang, sabi niya ganun. Pag nakatapos ng anak ko ng high school, iwanan ko na rin siya. Sabi ko, bakit mo inintay ang 7 taon? Kasi nga, di ba bata, paano ng anak ko? Sabi niya ganun, ngayon 14 na, di ba? So, ibig sabihin that time is, mas bata pa nga nung time na yun. Kaya, yun ang inintay niya. Sabi niya, malala na yung pangyayari sa buhay namin kasi yun pala, sinasaktan na rin siya. Sabi ko, grabe, bakit mo hinayaan? Sinasaktan ka na pala. Tapos, ikaw na ngayon nagtatrabaho, ikaw bumubuhay sa pamilya ninyo, tapos, ikaw pa yung sinasaktan. One time daw, ibinalibag siya dun sa, sa bintana. Kaya ayun, nasira daw yung bintana nila. Sabi ko, may ganun yung ginawa mo. Paano ka sabi ko, paano ka nakaligtas? Sabi niya, tumawag daw siya ng pulis. Sabi ko, okay. Tapos, nandyan ka pa rin sa bahay niyo. Oo, nandun pa rin. Sabi ko, oh my God, pag ako yan, hindi na ako babalik niya sa bahay na yan. Talaga iwanan ko na siya. Yun. Pero wala. Tiniis niya. Ginagawa na lang daw niya, tumatawag na lang daw siya ng pulis kapag mananakit na naman sa kanya. Tapos sabi ko, oh my God, grabe ang tatag mo. Sabi ko sa kanyang ganun, paano mo na kaya yan? Paano mo na tiis yan? Yan ang hindi ko hayaan na mangyari sa akin. Sabi ko sa kanyang ganun. Yung saktan ako ng isang lalaki, ay talagang paglapatan niya ako ng isang beses, talagang maglalaho siya sa paningin ko. Sabi kong ganun. Kung hindi siyang maglalaho sa paningin ko, ako na lang ang maglalaho. Sabi kong ganyan. Dahil hindi ko yun palalampasin, sabi kong ganyan. So yun, sabi niya, pinalampas niya. Tapos sabi ko, may naipon ka ba naman na pera? Sabi ko sa kanya, ganun. Sabi niya, wala nga din ako naipon ng pera eh. Sabi ko, ha? Bakit? Dalawa-dalawa ang trabaho mo. Sabi niya, dalawa-dalawa nga ang trabaho ko. Manager na kasi siya ngayon, yun ang trabaho niya sa isang restaurant. Sabi niya, dalawa-dalawa nga ang trabaho ko. Diyos ko, yung lahat naman ng mga bills ay ako rin na nagbabayad. Sabi niya, ganun. Tapos, anong tawag dito? Sabi niya. Tapos, sa tuwing makukulong pa itong asawa nga daw niya, ay kailangan niyang ilabas. Sabi ko, ba't ilalabas mo pa? Dapat di mo na nang pinalabas. Amo siya dun sa kulungan para malay mo, ma-rehab na siya. Parang rehab na niya yun. Yun, maawain din siya. Kaya, hinayaan na lang din niya. Sabi ko, ewan ko sa'yo. Sino? Tapos, ito na nga, sabi ko sa kanya, dapat hindi mo na pinatagal. Kaya lang sabi niya, ano nga magagawa ko? Alam mo na yun, alam mo namang, syempre mahal mo, magtitiis ka, sabi ganun. Kaya sabi ko rin, talagang hindi ako makapaniwala na ganyan ang nangyari sa inyo dahil talagang, sabi ko nga ako inggit na inggit sa kanila noon dahil napaka-sweet nila, napaka-lambing nila, napaka-bait nila lalaki talaga. As in talagang in love siya doon kay babae. Kaya hindi ko sukat akalain na mangyayari yun sa kanya. Yun, sa kanilang dalawa. Kasi nga, dahil nga sa drugs yun ang nangyari. Nalulung si lalaki sa drugs at hindi na ito makontrol. Kaya, yun, sabi ko, ano na ngayong nangyayari dyan sa asawa mo? Kaya wala na, para ng pulubi. Hindi mo makilalang itsura, haba ng buhok, tapos ang dumi-dumi sa katawan. Tapos, basta sira-sira yung mga damit, yung wala na talaga sa katinuan niya, wala na sa sarili niya. Sabi ko, ba't hindi mo iparehab? Sabi ko sa kanyang ganun. Ewan ko, sabi niya, hindi ko na alam kung anong gagawin ko dahil humingi din naman ako ng tulong sa mga kapatid niya. Nasabi ko, itulungan ako na iparehab yun nga ang asawa. Tulungan siya kung paano pag-process kasi siguro hindi rin niya alam kung anong gagawin niya. Yun, dahil nga, ewan ko, basta. Tapos hanggang sa sumuko na rin siya, hindi na rin siya nagpursige na, sabi niya, bahala na yun. Sabi niya, gano'n, hinayaan na lang niyang mangyari. Ayun, 7 taon nang malala yung lalaki. Grabe. As in, talagang laging magulo yung bahay nila, laging sira-sira yung mga gamit. Kasi nga, nagsisira siya ng mga gamit. Tapos, yun nga, nagsasakitan sila. Well, siya lang ang sinasaktan, hindi naman siya makalaban at maliit lang siya. Kasi laki ko lang din yun Yan. Sabi ko, ay naku, grabe, hindi ko alam na ganyan pala yung nangyayari sa iyo. Ba't ngayon mo lang sinabi sa akin? Sabi ko sa kanya ganun. Sabi niya, well, sinusubukan ko kasi na itago pa rin. Alam mo yun, pero ngayon handa na ako, sabi niya ganun. Tama na
yung matagal na panahon kasi nga total naman malaki na yung anak ko. Nagdesisyon rin ako na aalis na ako, iwanan ko na siya. Sabi niya ganun, pagka-graduate ng anak ko, kasi malapit na naman eh. Kasi nga yung anak niya ay nasa 14 na ngayon, so mga ilang taon na lang aalis na siya. So ganun, magkahiwalay sila ng kwarto, nandun siya sa kabilang kwarto, yung lalaki nandun din dun sa kabilang kwarto. Yun, tigigisa sila ng kwarto, 3 kasi yung kwarto nila eh. Yun, magkahiwalay sila, sa magkabilang dulo. Sabi ko, maigi na rin yan, hindi may privacy ka. Tapos yun nga, yeah, maigi na rin nga. Pero ang hindi lang maigi is talagang ako yung talagang said na said dahil wala talaga akong maipon, sabi niya ganun. Dahil ang hirap nga eh. Tuwing nakukulong siya, laging kailangan kunin ko siya doon at i-bail ko siya. So wala na kaming pera, doon na napunta lahat. Tapos ako, trabaho ako ng trabaho para lang mabuhay kami, para may pangbayad sa bills. Tapos siya, ayun, walang ginawa kundi mag-sigarilyo, mag-marijuana, mag-drugs. Ayun, sirang-sira na yung buhay niya, sabi niya ganun. At wala na akong magawa, sabi niya ganun. Sabi niya, minsan daw umiiyak siya kasi tinitingnan niya yung picture nilang mag-asawa kung nung una silang magkakilala na talagang in love sa kanya. Yun, wala na yung dating asawa niya na talagang mahal na mahal siya. At na yung parang halos sambahin siya, wala na yun. Kaya totoo talaga na mahirap talaga na iaasa mo yung sarili mo sa pagmamahal, sa pag-ibig kasi pwedeng mawala yan. Pero yung kanya hindi naman nawala dahil sa, bigla na lang nawala dahil sa drugs. Dahil naapektuhan na yung utak niya ng drugs nga, yun. Kaya napakasama talaga na malulung ka sa drugs. Yun, kaloka. Hindi mo talaga masabi ang buhay ng isang tao. Okay, nandito na ako sa bahay at ako ay uuwi na syempre. Tapos bumili ako ng crackers yung nakakainin namin. Wala pa sila dito. 4.29 na. Okay, yun na lang kakainin namin ngayon dahil wala akong planong kumain ng kanin. Magka-crackers lang ako, tsaka cheese at tsaka yung karne. Ano yun, yung parang, anong tawag doon? Yung hiniwang karne, sausage, yun. Alright, hanggang sa muli. Ayan, bye!